Legal counsel ang abogado ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez. Good morning po, Attorney Fortune, si Xander po at si Angel. Morning, attorney. Xander, Angel, good morning po at good morning po sa lahat na nakikinig. Po, attorney, si Sir Bryce po nasa ICI ngayon. Bakit po hindi po ata niya kayo kasama? And meron naman po akong mga other lawyers na mas magaling pa po sa akin na sumasabay po sa kanya para ma-abisuhan po siya. So, nandito lang ako taong bahay. Opo, opo. Nitong mga nakaraan po, meron hong kinuhang computer. Tama ho ba si Engineer Hernandez sa kanyang baka sa officer sa bahay? Ano po ito? Laptop po ba ito? At ano po yung mga laman nito, sir? Okay, desktop po yun. Pinayagan siya ng Senado na umuwi ng bahay. Ayon na rin dun sa kanyang request no, sa Senate Blue Ribbon Committee na kumala po ng evidence in support dun sa mga nauna na niya mga pahayag dun sa Senado. Pinayagan naman po siya and nung dumating po dun sa bahay, na marami naman po silang mga nakuha ng mga documents. No? In fact, ang alam ko po merong at least one box of documents na kinuha na po ng OSAA and then sineel na po ito para hindi na nga po ito magagalaw. Now, pagdating po kasi dun sa with regard dun sa desktop, maalala nyo rin po na last week, inimbitahan din naman si Bryce Hernandez ng ICI. And kung nandun po siya sa ICI, ni-request po actually mismo ni Justice Andres Reyes at saka ni Secretary Babe Singson at ni Mayor Magalong yung pong kanyang desktop. Kasi naging malinaw po no, na kakailanganin po yung contents po nitong desktop para maumpisahan na lang at mas-speed up yung investigasyon na ginagawa ng ICI. Napangako po yon ni Bryce Hernandez. Kaya noong pong Sabado na yon, kinukuha at gusto kunin ng Senado yung pong desktop, nagdesisyon naman po si Bryce kasama ng kanyang pamilya na mas mabuti po na tuparin niya yung kanyang promise na i-turn over yung desktop sa ICI. Ganun po ang nangyari. Sino po ba ang gustong kumuha nito pong desktop dyan po sa Senado, attorney? Well, nung una po yung Senate Sergeant at Arms po, ito po ay instructions daw noong Senate Blue Ribbon Committee. No? So, ang nangyari po nung sinabi po ni Bryce na hindi ko po magagawa yan dahil may pangako na po ako sa ICI, medyo may threat po na ginawa. No? Sabing ganyan, kung hindi mo iti-turn over sa amin yung computer, tatanggalin namin yung iyong legislative immunity at hindi namin ikaw irerekomenda para pumasok sa Witness Protection Program. Kinonfirm po ito. Nagsalita po later on si Senator Lacson and yun na yun po ang pagkakabigkas niya. Sabi niya, parang bumabaliktad daw kami doon sa pangako daw ni Bryce no, na i-turn over yung computer at kung ganyan po yung mangyayari ay tatanggalin nila yung legislative immunity. So confirm naman po na talagang binigyan kami ng threat. Paano ho yun? Ano ho ang inyong magiging legal na aksyon? Well, ang nangyari nga po ay pinanindigan po ni Bryce Hernandez yung kanyang desisyon na ibibigay niya yung desktop sa ICI. But I think yesterday, medyo nagbago na rin naman din yung well, number one is that the Blue Ribbon Committee did not pursue its threat to remove yung legislative immunity ni Bryce. No? So tuloy-tuloy yung hearing kahapon na hindi naman siya na-penalize no, dahil dun sa pagtanggi niya dun sa computer. Pero yesterday, considering that yung development po na si Engineer Henry Alcantara ay bumaliktad na din. Ayun ay lahat po ng naunang sinabi ni Bryce ay sinang-ayunan niya. No, they confirmed lahat including nga yung paglabas, 'di ba? Nauna si Bryce na naglabas ng pangalan ni Senator Jinggoy, ni Senator Joel. Siya din ang naglabas ng pangalan ni Yusek Bernardo. Siya din ang naglabas ng pangalan ni Congressman Mitch Cahayon. Tingnan niyo po yung kanyang mga pahayag sa Congress. No? It was Bryce Hernandez who had the guts na maunang magsalita no, at maglabas ng mga pangalan. Si Engineer Alcantara, deny to death yan. And it was only yesterday, nagulat kami, biglang bumaliktad. So because of that, nagdesisyon na rin ngayon si Bryce no, na mag-a-apply na din siya for witness protection. No? And in fact, my understanding is that as we speak right now, papunta ngayon si Bryce Hernandez sa DOJ in order to execute yung kanyang affidavit together with yung kanyang formal application
to enter into the witness protection program. Part of that also, iti-turn over na rin niya yung desktop. No? Yung desktop po, ibibigay po yan to show no, na talagang desidido siya na mag-cooperate fully in the investigation to be conducted by the DOJ. Opo, Attorney Fortune, yung desktop po ba nasilip nyo po prior to its surrender to the ICI? Or nakausap nyo ho ba si Engineer Bryce at meron ba siyang binanggit na iba pang pangalan na dapat pong naisiwalat din ho kahapon sa Senado? All right. So, syempre, no, it is my duty as a counsel. Kailangan dapat yan, malaman ko lahat at lahat tungkol doon sa depensa. Otherwise, how can we defend him properly kung meron siyang mga wini-withhold sa amin? Now, so meron na po siyang mga nabanggit na mga tao based on his memory alone. And that's why ako nasabi ko no, in one particular interview that there were a certain number of senators, both incumbent and who are no longer in the Senate, na nabanggit sa akin. And it was my understanding no, na it should be in the documents and the desktop computer, yung proof of that. Pero after that interview, napagsabihan ako, natatawagan ako ni Bryce, medyo napagalitan po ako, sabi niya, wag na muna tayong mag-discuss tungkol doon sa mga personalities unless and until na unseal yung mga dokumento na naibigay na namin sa Senado as well as sa DOJ. No? Kasi you will notice si Bryce, very, very careful yan. Sabi nga niya, ayokong magturo kung wala din akong pinangahawakan. The only time na they started talking was with regard kay Senator Jinggoy at kay Senator Joel kasi mismo meron silang ebidensya nandun sa cellphone nila. Yun yung hawak nila nun eh. Pero wala silang mga dokumento. That's why it was so easy no, for some of the people no, to deny. No? Alam mo, sabing ganyan, alam mo yung mga Viber text messages na yan, kayang i-peke yan. Yes, Kayang opo. i-ano yan, kayang i-AI yan. AI. Diba? Hindi, yung mga pictures na yan, walang kahulugan yan. Ano? Kasi minsan meron nga namang nagsiselfie. No? You see, so it is so easy no, to deny something. Pero pag hawak mo mismo yung mga resibo, Correct. pag hawak mo yung mga dokumento, then it now becomes so much easier to talk about the non-involvement or the involvement of people because there's something to back you up. And that's why Bryce told me, Attorney, kung pwede, iwasan na muna natin na magsalita tungkol sa mga personalities unless and until makita natin yung mga hard evidence tungkol dyan. Pero, Partner, nabanggit kasi ni attorney, yung interview niya parang 6, tama ba? Yung una mong sinabi, attorney, 6 na senador yung posible pong madawit. So hindi ko na, meron na pong instruction sa akin. Hindi na po ako magsasalita tungkol dyan, no? Unless and until the evidence comes out. Kasi posible din naman, ayoko man sabihin na gano'n, or like we're backing away from what we have said in the past. Pero alam nyo, yung kanyang siniwalat sa amin was based on his own memory. Meaning yung kanyang pagkakaalam based dun sa instruction ni Yusek Bernardo na ipinabinaba kay DE Alcantara, tapos ngayon na na-receive niya. Paano kung walang dokumento yan? Paano kung walang ebidensya? So nagmumukha ngayon na hindi kami credible. Pangit din naman, di ba? So that's why it's much better no, that if we're going to basically confirm whatever I had said no, when we have the evidence already. So, attorney, ito pong kaya po nasa ICI, itong si Engineer Bryce, sa sinasabi, mag-turn over po siya ng panibagong sasakyan. At maliban po dito sa Lamborghini, Ferrari, meron pa po ba siyang ibibigay, isusurrender po sa ating pamahalaan, Attorney Fortune? Noong pong pag-uusap namin ni Bryce, ang napag-usapan lang namin was yung Lamborghini at saka yung Ferrari kasi at that time hinahanap na ito, lumabas na yata sa balita, and then he was of course worried, not only because syempre baka kuyugin siya about it, but bigla na lamang na dadamputin na lang by whomever. I mean, so I told him, sabi ko, kung meron mang mga bagay na ganito, including money, sinabi ko, pati yung pera na nakuha mo, as a God-fearing person, I think it is just morally right na ibigay natin yan doon sa gobyerno para somehow ma-realize din it's part actually of redemption ng tao eh. Kailangan dapat yan aminin mo. In other words, magsabi ka ng katotohanan, lahat ng nalalaman mo sabihin mo na.
no? Wala ka dapat na tinatago, wala ka dapat na pinoprotektahan. So sabihin mo na yung buong katotohanan, no? Sabihin mo na nagkamali ka, aminin mo ang pagkakamali mo, mag-sorry ka sa ginawa mo. And then there's this thing called penance. Yung penance sa tatlong bagay yan, either restitution, reparation, or indemnification. Sa batas po, no? Restitution means isoli mo. Reparation means to repair, meaning to reinstall yung tao doon sa kanyang dating kalalagyan dahil doon sa nagawa mo. And then indemnification would be, kung hindi mo magawa yung first two, pagbayaran mo. And that's why we said, even if there is nothing in the witness protection program or doon sa rules, no, on becoming a state witness na kailangan gawin mo itong mga bagay na to, we feel that it is morally correct that we make this effort to return all of what he had gotten illegally, no, to the government, even before he becomes a state witness. Magkano po ang pinag-uusapan natin, sir, na halaga na kanyang ibabalik? That's actually a good question kasi ako hindi ko rin alam. I felt at the time na I gave him this advice, hindi ko naman tinatanong magkano ba yung pera mo na nandiyan dyan sa bangko, no? Because well, I'd rather that that he be free also as well to tell us. Pero wag naman sana yung aabot na even sa batas natin merong mga certain items lalong-lalo pa no yung mga hindi naman pwede kunin pati yung damit niya, Opo. no? I mean there are certain things na kailangan dapat na iiwan natin sa kanya. But uulitin ko yan, everything that he had gotten illegally to my mind is the moral obligation of Bryce to return. Opo, pero kamusta po ang kanyang aplikasyon sa WPP, Attorney Fortune? Ang alam ko po within the day, no, he would be going to the DOJ and he would together with the turnover of yung desktop computer, he would be executing an affidavit and make the application to be a state witness under the WPP. Pero sinasabi po, 'di ba, para masabi ka na state witness, mapasailalim ka sa WPP, least guilty dito po sa krimen. So, confident po ba kayo na si Engineer Bryce ay may tuturing na least guilty dito po sa anomaly sa flood control? Okay, yan ang maling yan ay isang kamalian na pag-iisip ng mga ibang mamamayan natin. Under Rule 119 Section 17 subparagraph D ng ating Rules on Criminal Procedure, hindi po kinakailangan na ikaw yung least guilty. Ang nakalagay po sa Section D is, said accused does not appear to be the most guilty. In other words, basta hindi ikaw yung pinaka-guilty, kung down the line ka lamang, kahit merong kang ginawa, no, na masasabi natin na part nitong criminal activity na to, so long as hindi ikaw yung nag-conceptualize, so long as hindi ikaw yung mastermind, so long as hindi ikaw yung probably kumalabit ng baril, no, so to speak, then pwede po kayo mag-apply as a state witness. So mali po yun. Hindi po, the law does not say you have to be the least guilty. What the law says is you do not appear to be the most guilty. So parang wala na ho palang dapat pagdebatihan pa sina SOJ Remulla and Senators Marcoleta and Tulfo. Kasi parang pasok naman pala talaga si Engineer Bryce to the WPP. To my mind po, no, I mean, hindi lang siguro si Engineer Bryce. The DOJ, no, has to go after everyone, not just in Bulacan, no, pati sa mga ibang lugar. No, so I'll just give us an example, yung mga Diskaya. No? What if, for example, yung testimony ng mga Diskaya would fall as absolutely necessary testimony in order to prove yung anomalies in Fortune? Attorney, medyo naglalag lang po yung ating koneksyon. Ang kailangan lang naman dito is ano ba talaga yung necessity ng testimony ng tao. So if you look at it, no, in the grand scheme of things, hindi lang naman sa Bulacan na merong anomalya. Marami pa yan. I think you can already see Oriental Mindoro, meron sa La Union, meron nagsasabi na sa Nueva Vizcaya. Iba-iba pong mga tao po yung kailangan na papanagutin for that. And there will be instances wherein those who are part of the conspiracy pero hindi sila yung most guilty may be necessary in order to prove the guilt of the most guilty. So in those circumstances,
magkakaroon talaga ng determination, evaluation, and finally decision by the DOJ to utilize their testimonies even if they are somehow involved dun sa anomalya. Opo. Ano po ang aasahan, Attorney Fortun, sa pagdinig bukas ulit ng Senado? Hindi ko po masasagot. Well, hopefully some of the other matters will come out. Again, hindi lang sa Bulacan. I think there were already questions being asked with regard to the Quezon City projects yesterday. And I would think that the Blue Ribbon Committee should not stop there. If, di ba, meron namang isumbong sa Pangulo na website. Yes. We're talking about thousands of projects that would appear to have anomalies involved. Yesterday, si Engineer Bryce, nagulat din ako. Ako hindi ko alam to when he testified and said that practically all of the projects now sa Bulacan under tawag dito, yung Overpriced, tsaka sinabi na overpriced, and then yung hindi tama, yung Substandard. Substandard, there you go. Thank you. Substandard. So, iba kasi yung substandard, iba yung overpriced. Yung overpriced kasi, ginawa ng maayos yung proyekto, pero pinatungan nila yung cost para yun nga yung patong, yun yung ibibigay nila doon sa proponent. Okay? So, kaya nga tama naman din yung pangamba ni Senator Tulfo na ano ba ibig sabihin ng substandard? Ibig mo sabihin yung mga eskwelahan, yung mga hospital, yung mga ganyan, baka gumuho yan pag nagkaroon ng earthquake. Hindi naman. Pinaliwanag naman po yun ni Bryce at saka ni JP Mendoza na maayos yung pagkagawa in accordance with the plans of the DPWH. Pero para ma-ensure na merong makukuha yung proponent, ay pinapatungan nila, nilalakihan nila yung presyo. Yun ngayon yung binibigay ngayon dun sa proponent. So dun sa katanungan, lahat ba ng mga proyekto na yan ay substandard? Well, it apparently would pertain to probably yung mga roads, yung mga farm to market roads, yung mga road rehab, and then of course, yung mga flood control projects. Pero dito sa kaso po na ito, Attorney, confident po ba na matibay, airtight yung ating kaso na isasampa sa kasakali para sa ganun hindi na po maulit muli ang mga ganitong insidente? Ako as a lawyer, I really want something to happen. I want really for the good of the country. That we just have to feel so bad about yung mga floods na nangyari, especially pag malakas yung ulan. Ito lang, di ba? 2 araw na walang pasok. Bakit kailangan gawin ng gobyerno yan? Kasi natatakot sila na pag malakas yung ulan, babahain na naman tayo, and then may ipit yung mga bata who are in school. Well, that's the only reason why they had to declare a no work day and a no class day. Now, if we had all of these projects na maayos yung gawa, tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno. Tuloy-tuloy din yung pagbukas ng mga korte. Kami mga abogado, apektado din kami kasi meron kami mga kaso na gusto namin gumalaw, hindi namin mapagalaw kasi dineclare na no work day. So everybody here is involved. Everybody must be concerned whether or not merong mga tao na mapapapanagot dito and sana hindi na maulit. Because if there are convictions, then this will serve as a model and a warning to those na hindi na dapat nila uulitin yan. Opo. And with that, Attorney Fortun, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Thank you po. You're welcome, Sander and Angel, and good morning to everyone again. Maraming salamat po si Attorney Raymond Fortun, ang legal counsel po ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez. Salamat po sa mga insights din, Samantala po, ngayon na ba ito EP o sa ating pagbabalik na? Diyan lang po kayo mga kasama. Siyempre meron tayong mga executive producer na mas marurunong kaysa sa amin, sabi ni Attorney Fortun. Sa pagbabalik ng Angsay ng Taong Bayan, Alams na! Oras 10:17. That portion was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn At original. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
day. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. DCXL News, ang himpilan ng RMN. May issue, may reaksyon, sali na sa diskusyon. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na sa DCXL News, 558 kHz, RMN Manila. DCXL Flash Report. Ang DPWH po pinapa-freeze ang sasakyan ng 26 na individual na isinasangkot sa flood control project anomaly. At pati raw yung mga air asset ni Congressman Zaldico, eroplano, pinapaimbestigahan. Kasama natin sa balita sa XL Radyoman, Marjo Domingo. Marjo, kamusta? Kasamang Sander, padadalhan ng Department of Public Waste and Highways ng LIHA mga Anti-Money Laundering Council para hilingin ang pag-freeze sa mahigit 5 bilyong pisong halaga ng sasakyan ng mga personalidad na isinasangkot sa umano'y anomalya sa flood control project. Pinakamalaki dito ang mahigit 4.7 bilyong pisong air assets ni Congressman Zaldico na kinabibilangan ng isang private jet at ilang helicopters. Halos kalahating bilyong piso naman ng mga sasakyan ang ipinapa-freeze din sa AMLAC na pag-aari ng 26 na dating opisyal ng DPWH at mga contractors. Pinakamalaki dito ay kay Sara Diskaya na nagkakahalaga ng 218 million pesos at sa asawa nitong si Pacifico Diskaya na may 59 million pesos na sasakyan. Gayon din si Bryce Hernandez na may 35 million pesos. Natukoy ang mga nasabing ari-arian base sa report ng Land Transportation Office at kaap ni sinumite kay Secretary Dizon. Mula dito sa lungsod na Maynila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN, DCXL 558. DCXL Flash Report. DCXL Radyoman Report.
Partner, dito naman tayo sa ating topic ngayon dahil po karamihan sa ating mga kababayan na may suportado. Ang panukalang ibalik nyo muna o ibalik muna ng mag-asawang Diskaya ang perang nakuha mula po sa mga flood control project bago going state witness. Kasama natin sa balitang yan sa Excel Radyoman Gerald B. Ulep. Naging mainit na usapin kahapon sa Senado kung kailangan nga bang isauli muna ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang kanilang ninakaw na pera bago sila gawing state witness ng pamahalaan. Ngayong umaga, nakausap natin itong ating mga kababayan at nagbigay din ng reaksyon kaugnay ng mainit na issue. Halos lahat ng nakapanayam ng DZXL News ay suportado ang parukala ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na isauli muna ang nakulimbata nilang pera bago gawing state witness. Ayon kay Gemma Armenia, hindi lang dapat isauli ang mga perang galing sa mga tax ng taong bayan. Ang importante doon isole sa tamang tao. Baka mamaya isole doon sa magkokorap na naman. Tapos ipamahagi nila sa bawat tao, lalo na sa mga mahihirap para mapakinabangan talaga. Lahat ang nangurap, isoli nila bago nila bigyan ng mga parusa. Kawawa naman yung mga Pilipino, lalo na yung mga binaha. Kaya sa parusahan nila, pakita nila na pareha sila ng dating Pangulong Duterte na kamay na bakal. Sa kabila nito, naging balambot pa rin naman ang puso ni Aling Gemma sa mga nagbulsa ng kaban ng bayan. Siyempre, may mga anak din yan. Hindi naman tayo katulad nila na hindi nagmalasakit sa kapwa. Ikulong para maranasan nila yung paghihirap. At magmuni-muni sila na mali pala yung ginawa ko. Siyempre, hindi natin maano, may mga anak din yan na merong inaalagaan o merong anak na dapat buhayin. Nakawawa rin naman yung mga bata. Maging si Aling Ali Saison ay nanggagalait rin sa galit dahil nababaha ang kanilang lugar dito sa Quezon City dahil sa marumalyang flood control projects at nais pang gawing state witness agad ang mag-asawang Diskaya. Kailangan isole ng mga Diskaya bago sila maging witness. Diba? Bakit naman? Eh siyempre, ninakaw nila yun ang kaban ng bayan eh. Diba? Oo. Lahat ng magdanakaw kailangan ibigay nila uli, ibalik nila. Diba? Kapag nagasto na niya, wala na silang isasole. Eh di kulong sila habang buhay.